So, ang papag-aralan naman natin ngayon or ang ituturo naman namin ngayon is yung correct way ng continuous na CPR or yung cardiopulmonary resuscitation. So, meron several steps sa tamang CPR. So, ang first step is kung may nakita tayong nag-collapse at na-cardiac arrest siya, ay titignan natin if conscious ba siya or hindi. So, sa next video natin, ipapakita natin kung paano natin malalaman kung conscious ba yung patient. Naturally, normally, tinatanong natin yan kung naririnig niya ba tayo. Siyempre, kung unconscious siya, hindi siya makakasagot. So, next naman is kung unconscious nga yung patient, i-check naman natin if the patient is still breathing. So, there are 3 ways kung paano malaman, para malaman kung humihinga ba yung pasyente. Una is i-check natin yung pulse ng pasyente. Pwede dito. Pero, hindi masyadong consistent kung yung pag-check natin ng pulse kasi di ba minsan nawawala-wala siya. So, pwede naman nating i-check is yung rising and falling of the chest. Kasi kung hindi nag-rise or nag-fall yung chest, ibig sabihin hindi humihinga yung patient. Pwede na nating i-check, ipang-check yung cheek natin. Ilalapit lang natin yung cheek natin sa mouth ng patient para malaman kung humihinga ba siya. Kapag walang hangin na lumalabas sa bibig ng patient, ibig sabihin, hindi na siya humihinga. So, yun yung ilang ways para malaman if the patient is still breathing. Next naman, if the patient is unconscious and is not breathing, ibig sabihin, dito natin gagawin yung CPR. Itong CPR, kailangan is 100 pumps per minute ang magagawa natin para ma-make sure na mapapump talaga natin yung heart ng patient. At dapat 2 inches yung deep ng pag-pump natin para aabot siya sa heart. So, yung next video na ipapakita namin is, ipapakita namin kung paano yung actual na paggawa ng continuous na CPR. So, tingnan po natin.